mag-subscribe ka na. Hello mga buweks! Magandang gabi sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi pa pa-imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganun din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty! If you are here tonight, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you. O, di yung buwa, mga buweks. Ayan ha. Gusto nyo ba ang ating hair ngayong gabi? Gamit ko itong isa. Ayan. Black-black tayo ngayon para ang lakas makalatina. Di ba? Dito! Charot lang. Kasi pinaliguan ko muna yung isa, yung lagi nating ginagamit, di ba? At saka medyo na-miss ko ito. Pinlansya ko ito nung nakaraang buwan. Kaya lang parang hindi na siya ganun anong tawag dito? Kaplakado ngayon kasi nakatabi lang siya sa cabinet. But anyway, mga buwek, Sunday na naman. Kamusta naman kayo? Na-miss ko kayo. Napuyat ako kagabi, mga buweks. Alam nyo ba na late ako ng 30 minutes sa work kanina. Pagkagising ko, ay punyeta, late na ako. Ayun, nagmamadali ako. Pero okay lang naman. Syempre, importante ako. So, kahit na late ako, okay lang. Caring-caring lang, no? Nagawa naman natin ang ating trabaho. Yun ang mahalaga, di ba? Mabilis naman tayo magtrabaho. But anyway, Sunday na naman pero tuloy-tuloy pa rin ang mga balita natin sa mundo ng pageantry. Kaya naman ibuga na natin ito, di ba? Hello po sa mga nanonood dyan. Ayan sa mga 1 million viewers. Please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday and night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Maraming salamat sa mga nag-like. Sa mga hindi pa nagla-likes, kung ayaw may stroke, galaw-galaw para hindi mapaimburnal. Jimbo? Nakakaloka yung ating spiel. But anyway, ito na nga, nakakaloka. Ito Siyempre, since katatapos lang, ipasok muna natin to, no? Katatapos lang ng Miss International Queen Philippines 2025 ay talaga namang naglabasan na ang mga kandidata sa Asia, di ba? Siyempre, nandyan ang ating napaka-pretty si Ann Patricia Lorenzo from the Philippines. Nandyan din ang Vichin. Nandyan din ang Thailand, di ba? Ang gaganda nila, ha? Nandyan din ang bansang Malaysia na talaga namang sinusuportahan ang ating mga kandidata sa mundo ng pageantry. Ayun talaga Malaysia, yan talaga yung natin. Anong tawag dito? Kakampi natin sa mundo ng pageantry, no? Sa ngayon, no? But you'll never know, baka mamaya bumaliktad ang mundo, di ba? Maging sila yung natin, number one basher natin, di ba? Para kasing ganyan yan, dati kakampi natin si ganito, dati kakampi natin si ganito, tapos biglang nagbaliktaran na sila, di ba? Pero mas mababait itong mga Malaysians, no? Kumpara sa mga Indo-dilulo, kumpara sa mga Indians na ito. But anyway, ito nga, no? Siyempre, hindi rin nagpaawat ang kandidata sa Miss International Queen 2025 ng mga dilulo ng Indonesia o Jiwan Charay. Panalong panalo, charito, diwa. Grabe din naman itong Indonesia, yung kanilang kandidata. Talaga namang pumapalag sa mga kandidata sa Asia. Dito sa Miss International Queen, ayan, 2025. Grabe, no? Ang kepyas, mga buwets. Yung hiwa pa lang, panalong-panalo na. Ano masasabi nyo dyan? Talaga daw lalamunin nito ang Philippines, si Ann Patricia Lorenzo. Bakit tayo na naman? Bakit hindi yung Thailand? Bakit hindi yung Malaysia? Bakit hindi yung Singapore? Bakit na naman Philippines ang napag-iinitan nito mga Indo-dilulo na ito? Pati ba naman dito sa Miss International Queen? Nakakaloka ito. Bakit ganon? Parang nasobrahan yata yung kepyas. Parang nasobrahan yata yung pagkakabiyak, nakakaloka. Talagang bukas na bukas. Hindi man lang hindi man lang naglagay ng pasador para matakpan yung hiwa, nakakaloka. Talagang ibinuyang-yang sa publiko ang kanyang hiwa, no? Proud na proud siya doon. Bakit parang ang lapit na yata sa pusod, mga buweks? Nakakaloka ito. Ba't ganun yung hati, di ba? Ano yun? At saka ano tong pagmumukhang ito? Bakit ganyan ang pagmumukha? Nakakaloka naman.
I cannot, mga buwengs. Hindi naman sa pang-aano, bakit ganyan ang fest, 'di ba? Yan ba ang magpapaimburnal kay Ann Patricia Lorenzo? Good luck, 'di ba? Talaga naman ang Kepias, biyak na biyak naman talaga, 'di ba? Nakakaloka. Ang sabi ng mga Indudilulu, mga buweks, clear winner na daw yung kanilang kandidata sa Miss International Queen Philippines. Nakakaloka ito. Talaga daw susundan ng kanilang kandidata dito sa MIQ. Um, ano tawag dito? Tama ba yun? Miss International Queen. Ayan, MIQ. Talaga daw susundan ng kanilang kandidata dito sa MIQ ang mga yapak ni Tata, ayan no, ni Ketchut Kanchut, ayan, Permata Julia Street, at saka ni Harashta, ayan, nakakaloka, diba? At mga Indo na ito talaga, no, talagang literal na mga ano ito, mga powerhouse. Powerhouse of Dilulo, diba? Nakakaloka. I think ito mga Indognesia na ito, no? Siguro sila nga talaga yung pinakamagandang mga kandidata ngayon. This year, ibigay na nga natin sa kanila yan. Ibigay na natin sa kanila yung kanilang pagkadilulo, mga buweks, di ba? It's in their blood talaga, mga buweks. So, nasa dugo talaga nila yan. Yung pagiging, pagiging dilulo talaga. Nakakaloka. Napaka-typical na yung pagbumuka eh. Napaka-typical na Indonesia talaga. Indonesian yung pagbumuka nitong si Bakla. Ganyan yung typical na Indo dilulo. Marami namang gwapo diyan sa Indonesia, in fairness naman. Maraming masasarap, no? Pero yung typical na indilulo, no? Yung mga dilulo talaga. Ganyan ang mga festlak, mga buweks. Nakakaloka. Hindi naman sa pang-aano, my gosh. Kung ganyan lang ang sinasabi nila na magpapaimburnal kay Ann Patricia Lorenzo, kamusta naman? Good luck, di ba? Nakakaloka. Ito mga ito may mga nagsasabi nga na mga Indonesians na hindi naman daw talaga ito transgender, na talaga daw 'yan. Lalaki daw 'yan talaga. Kita mo sila din binabash din nila yung kanilang kandidata, nakakaloka, 'di ba? Parang oh my God, what 'di ba? What the ano 'to? 'Di ba? Anong pagmumukha 'yan? Nakakalokang mga aso, ganyan yung ipapadala nila sa International Queen, sa Miss International Queen. Good luck, di ba? Nakakaloka yung noo. From noo to to toe. From noo to Kepias to toe, wala kang wala kang makuha. Well, good luck sa kanila, no? But anyway, ito pa nga. Ito pa ang mga buga ng mga Indodilulo, mga boys, nakakaloka itong mga ito, no? Ang sabi daw nila, since yung Philippines daw ay nanalo sa Miss World, ayan no, nung 2013, ayan si Megan Yang nga. Megan Young. Tapos ito namang si Thailand, si Opal Suchata naman from Asia 2025. O hindi nila kinukonsider ang India, Asia din yan. Eto daw taong 2026, ayan, kasi nga katatapos lang ng Miss World, no, 2025. Sa 2026 daw, mga buweks, Indonesia na daw ang talagang susungkit ng corona. Lahat daw ng mga kandidata next year ay talaga daw ipapaimburnal nila. Kasi daw, eto daw bagong nakoronahan na Miss Indonesia na magre-represent ng Indonesia sa Miss World next year ay ka-prototype lang naman daw ni Megan Yang from the Philippines. Bakit Philippines na naman? Hindi ba nila sinasabi na ka-prototype ito ni Opal Suchata? Nakakaloka. Talaga daw ito daw ang prototype ni Megan Yang. Nakakaloka naman. So ano to? Another Megan Yang 2.0? Ganun ba? Di ba? So prototype, Indonesia pa talaga, di ba? Well, very beautiful naman talaga, di ba? Eto na pala yung beautiful sa kanila, mga buweks. Hiyang-hiya naman si Megan Yang, di ba? Nakakaloka. Ay nako, bigyan na nga ng kape itong mga ito. Painumin nyo yan ng kape, mga buweks. Yung kapeng barako, ayan, no? Para naman, matau-tauhan itong mga tselek na ito, di ba? Mga dilulo talaga itong mga Indo na ito, no? Sa totoo lang, no? Ang sabi daw ng mga, sabi ng mga Indo dilulo, sabi nila,
amen daw, amin, ganun, amin daw, no? It's time for Blue Crown to stop by in Indonesia. Hopefully, with Audrey, yan kasing pangalan ng Indonesia, si Audrey. Living will be a victory for Indonesia spirit. Audrey, your time is still long. Use it as best as possible. Your progress will surely be dar der door. Ano yun? Naloka naman ako sa dar der door. Ano kayang ibig sabihin nun? Well, ayun nga, pinagdidiinan nila na may ganyang prototype daw itong si Indo Dilulo. Well, good luck naman sa sinasabi nila mga ganyan-ganyan, no? At saka sabi nga nila, ito daw si Audrey ay Hafiz daw. Ayan, kaya daw talagang bumubula daw ang bunganga nito at talaga daw maganda daw ito, pinakamaganda daw, isa daw sa mga pinakamaganda sa mga Indonesians queens. Ayan, lalo-lalo na sa kanilang mga Hafiz o Jumba. So, yan ang pala maganda sa kanila. Dapat sana yung kapes naman talaga ni ni Megan Yang. Nakakahiya naman kay Megan Yang, di ba? Hiyang-hiya naman ako. So, nasaan ang ganda dyan, mga bweks? Baka nga mas maganda pa ako dyan eh, di ba? Charito. So, eto nga, no, sa 2026, ang sinasabi ng mga, ng mga Indo-Dilulo, dapat daw manaig ang India at saka ang Indo. Ayan, no, para sa Miss World. Ayan, kasi daw pang malakasan daw ang kanilang mga kandidata. Well, ang masasabi ko lang, sige, it's just a dream lang naman eh. So, hayaan na natin yung mga yan, di ba? Nakakaloka itong mga poor indululo na ito. Keep dreaming na lang, managinip kayo ng managinip ng gising, di ba? Hanggang kaya nyo, buga lang ng buga sa social media. Nung last time nga sa Miss World, kung ano-ano yung mga binubuga nila, pero hindi naman nag-penetrate yung Indo-Dilulo nilang kandidata, di ba? Napaimburnal ng bonggang-bongga, tapos ngayon, sinumpa pa nila talagang itong si Mama Julia, itong si Thundercat, di ba? Yung may-ari ng organization. Talagang pinaimburnal nila, binash nila ng bonggang-bongga sa social media. At may mga threats pa. Kamusta naman sa susunod na taon para sa Miss World sa Indonesia, di ba? Sa kanilang kandidata. Well, good luck sa kanila, no? Yung jeans nila, ito lang masasabi ko mga Bex, no? Ito mga Indo-Dilulo na ito, mga chilek na ito, no? Masasabi ko yung jeans nila talaga namang strike again, no? Talaga nag-strike talaga sila ngayon. May pagka-overhaul na itong mga ito ng malala, di ba? Nakakaloka. Ano to? Ito na ba yung standard nila? Diyos ko naman. Kung ganyan lang pala yung standard nila, talagang manginginig na ako, mga buweks. Magbaback out na lang ako. Nakakaloka ito. Ito pa nga. Ito pa ang mga buga ng mga Indo-Dilulo, no? Since nasa dugo nga nila talaga, yung kanilang pagkadilulo, no, na maganda sila, di ba? Eto na. Walang-wala daw ganap ang ating reynang si Atisa Manalo. At hindi daw maganda si Atisa Manalo talaga. Kaya daw talagang tatalunin daw ng ating mga syupit bahay na mga dilulo ang ating kandidata sa Miss Universe ngayong taon. Meron na ba silang candidate? Ba't ganyan sila magsalita? Parang kung sabihin nilang yung mga ganyang salita ang kay Atisa Manalo, parang akala mo may kandidata na sila. Meron na ba? Well, hintayin muna natin yung kandidata nila para naman magbigay tayo ng konklusyon. At saka kahit na may kandidata na sila, hindi rin naman sila yung magbibigay ng resulta or yung may final say or magbibigay ng desisyon kung sino yung makokoronahan sa Miss Universe, di ba? Baka nga mamaya hindi rin naman din sila. Baka nga mamaya si Thailand pa, di ba? Alam nyo naman, di ba? But anyway, ang sinasabi nga nila na wala daw mga pinapakita mga ganap si Atisa Manalo. Diyos ko Lord, kapapanalo lang sa Miss Universe Philippines 2025 ng ating Reyna. So anong gagawin ni Atisa Manalo? Magtatatumbling siya dyan sa Y-split. Ganun ba ang gusto nila? 'Di ba? Syempre nagpe-prepare din itong ating Reyna. At saka kahit papaano, from time to time, hindi naman nawawalan ng uploads ang ating Reynang si Atisa Manalo, 'di ba? Tingin ko itong mga Indo-Dilulo na ito talagang gumagawa lang talaga ng mga istorya, gumagawa lang ng mga salita sa social media
para masaktan at ipaimbor na lang ating reyna sa social media, 'di ba? Nakakaloka itong mga indudilulo na ito, no? Well, maganda 'yang ginagawa ni Atisa Manalo. Medyo secretive ngayon si Atisa Manalo, pero tama lang 'yan. Tama 'yan, 'wag yung masyadong buga ng buga sa social media. Pero hindi rin naman maganda yung hindi nagbubuga. Maganda rin nagbubuga ng konti, no? Paminsan-minsan. Pero 'wag ito dubigay. Kasi maraming mata, 'di ba? Maraming mata. Alam naman natin ang mga chay-chay kung ano ang binubuga ng ating kandidata eh ginagaya din nila. Ganon din ang mga indudilulo. So tama lang yung ginagawa ni Atisa Manalo na konting post, ganyan-ganyan, no? Wag thorough. Not thoroughly. Para at least kahit papaano, yung kanyang mga hindi ipinapakita, makikita natin mismo during Miss Universe 2025, di ba? At saka isa pa dyan, syempre, panigurado, Atisa Manalo yan. Alam natin kung paano nag-prepare yan sa Miss Universe Philippines last year. Ganon din sa Miss International 2018. Ganon din sa Miss Cashmo last year. At ganon din sa Miss Universe Philippines this year. Panigurado, itong si Atisa Manalo, patutunayan niya ng bonggang-bongga ang tunay na kalibre ng isang Filipina queen. Marami ang pasasabugin at ito talaga yung tamang pagkakataon to redeem herself sa mundo ng pageantry internationally. Di ba? Hindi ako makatili kasi natutulog na yung aking mag-ama. But anyway, hihintayin natin yung mga pasabog ni Atisa Manalo. Kung sinasabi nilang wala itong ganap, well, good luck. Baka mamaya pag malapit na ang Miss Universe 2025, ayan no, 4 months na lang mga buweks. Baka mamaya malunod tayo sa mga pasabog ni Atisa Manalong mga inihanda, di ba, na hindi pa pinopost sa social media. Baka yung mga syupit bahay nating mga dilulo na talaga namang binabash ang ating reyna ay talagang mauna pang malunod sa atin pag bumuga na itong si Atisa Manalo sa kanyang social media account. Ngayon nga lang, di ba, nagpasabog na siya. Ayan, nagpasabog na siya dito sa kaganapan niya dito sa Miss Universe Philippines, no? So, eto lang ang sinasabi dito sa kanyang pasabog ngayon, ang sabi dito, our Miss Universe Philippines 2025 Atisa Manalo, Special Envoy of the Philippines to the Kingdom of Thailand. O, di ba talagang binisita niya na. Welcome, HE Ambassador Makawadi Sumitmore and Thai Embassy officials during their visit to Republication Media. Ayan. The day continued with a meaningful tour around Intramuros. O, di ba napaka-historical naman talaga yung Intramuros, no? Celebrating culture and connection. O, di ba? So, ano yung mga sinasabi nila na walang ganap si Atisa Manalo? Itong mga ganitong ganap, mga ano pa lang yan, mga pasimple-simple pa lang. Hintayin nila yung mga magiging pasabog ni Atisa Manalo. Talaga namang baka mamaya maunahan pa nila tayong malunod, di ba? Alam naman natin ang nag-iisang Atisa Manalo. Pag malapit na ang pageant, kung paano ito bumuga, di ba? Talagang sunog na sunog ang ating mga syupit baler na mga dilulo sa mundo ng pageantry, di ba? Kaya dapat itong mga indudilulo na ito, pati mga iba nating mga syupit bahay dyan, no, sa mga karatig pook natin. Karatig pook talaga, mga buwek, di ba? Maghanda-handa na sila ng kanilang mga salbabida dahil talaga namang itong ating reyna ay magpapasabog at talaga namang susunugin sila, lulunurin sila ng bonggang-bongga sa mga pasabog nito sa social media pag malapit na ang Miss Universe 2025. Ayan, no? So talaga magpapasabog ito at talaga malulunod sila ng bonggang-bongga, di ba? 4 months na lang. So humanda na kayo mga dilulo, di ba? Anyway, mga box, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong gabing ito? Magingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod nating mga chika-chikahan. Bye for now, mga blacks, and I love you all. Bye! See ya!